Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa mga sagot sa iyong mga panalangin? Ang pressure ba ng sitwasyong iyon ay nagpapabigat sa iyo? Hinahanap mo na ba ang Diyos para sa pagpapagaling o pagpapala? May magandang balita, may sorpresa ang Diyos sa iyo. Sa video na ito, mauunawaan mo kung paano makita ang mga palatandaan kapag naaalala ka ng Diyos para sa kabutihan. Makikita mo kung paano gumagana ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Matututuhan mo rin kung ano ang kailangan mong gawin para maalala ka ng Diyos para sa kabutihan. Bago natin pag-aralan ang video na ito, kung ito ang iyong unang pagkakataon dito, iniimbitahan ka naming i-click ang notification bell. Ang simpleng pagkilos na ito ay titiyakin na hindi ka makakaligtaan sa aming nakaka-inspire na nilalaman. Narito kami upang suportahan ka sa iyong espiritual na paglalakbay. Pagpalain ka ng Diyos. Ang Diyos, ang ating mapagmahal na Ama, ay puno ng awa at habag. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak nang hindi ipinapakita ang kanyang presensya sa kanilang buhay. Siya ay nalulugod sa pagpapala sa kanyang bayan, at walang ipinagkait na mabuti sa kanila. Sa tuwing tinititigan ka ng Diyos, naghahanap siya ng pangangailangan sa iyong buhay na maaari niyang tuparin. Nalulugod siya sa paglutas ng iyong mga alalahanin sa araw-araw, at pagpapaalala sa iyo ng kanyang kabutihan. Nais ng Diyos na bigyan ka ng katatagan at katatagan. Kung ikaw ay may sakit sa iyong katawan, alam ng Diyos. Hindi ka niya nakakalimutan. Naaalala ka niya para sa kabutihan ngayon. Nandito na ang pagbabagong matagal mo nang inaasam at inaasam. Binubuksan ng Diyos ang mga daluyan ng langit upang ibuhos ang kanyang mga pagpapala sa iyo. Nagsasalita siya para hikayatin ka sa sandaling ito. Alam niya kung saan ka nasaktan at nagnanais na bisitahin. Babaguhin ng Diyos ang iyong buhay at ililigtas ka sa hamon na iyon. Kapag itinakda ng Diyos na pagpalain ka, nag-iiwan siya ng mga palatandaan na nagtuturo sa kung ano ang gusto niyang gawin sa iyong buhay. Ito ang paraan ng Diyos sa pagpapalakas sa iyo, habang inihahanda niya ang iyong himala. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, malalaman mong inaalala ka ng Diyos para sa kabutihan. Ano ang mga palatandaang ito? Numero 1, magsisimulang lumabas ang iyong sagot sa panalangin. Kapag gusto ng Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon, dinadala niya ang iyong mga panalangin. Mayroon ka bang mahabang inaasahan? Kung ipinapaalala mo sa Diyos ang tungkol sa pangangailangang iyon sa panalangin, ang iyong sagot ay malapit na. Kailangan mong bantayan ang tugon ng Diyos sa mga panalangin iyon. Ito ay dahil ang kanyang sagot ay maaaring isang simpleng tugon sa iyong mga panalangin. Ang kanyang tugon ay magpapakita na siya ay nakinig sa iyong mga panalangin at ipapakita sa iyo na siya ay gumagawa upang maihatid ang iyong hinahanap. Kapag sinimulan mong matanggap ang iyong hinahanap, talagang naaalala ka ng Diyos. Mapapansin mo ang isang biglaang pagbabago sa iyong buhay. Ito ay magiging tulad ng isang panaginip sa iyo. Magsisimula siyang magbigay sa iyo ng agarang mga sagot. Sa panahong ito, tutugunan ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Siya ay magbibigay ng mga sagot sa mga panalangin na hindi mo na naalalang ginawa. Kapag sinimulan ng Diyos na matugunan ang matagal ng pagnanais mo, dapat kang magsaya. Sa parehong paraan narinig ng Diyos ang sigaw ni Hana sa 1 Samuel 1. Taon-taon, pupunta si Hana sa Shilo kasama ang kanyang asawa. Palagi niyang ginagawa ang parehong kahilingan sa Diyos at nanalangin sa Diyos na biyayaan siya ng isang anak. Siya ay nalulumbay dahil siya ay naging isang bagay ng pangungutya sa pangalawang asawa ng kanyang asawa. Muli siyang dumalo sa isa pang Shilo at dinala ang issue sa Diyos. Nanalangin si Hana sa Diyos, at sa pagkakataong ito, umiiyak siya habang hinihiling niya ang kanyang kahilingan. Hiniling niya sa Diyos na tingnang mabuti ang kanyang kalagayan. Nanalangin si Hana sa Diyos na alalahanin siya ng regalo ng isang bata. Lingid sa kaalaman ni Hana, pinagmamasdan siya ng isang pari habang siya ay nananalangin. Ginamit siya ng Diyos para maghatid ng mensahe sa kanya. Sinabi niya kay Hana na matatanggap niya ang hiniling niya, at iyon nga.
Sinagot ng Diyos ang kanyang kahilingan, at nanganak siya ng isang lalaki. Naalala siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsagot sa kanyang mga hangarin. Kahit na magtagal ang iyong mga sagot, makakatanggap ka pa rin ng ebidensya na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya huwag mawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Maaaring mayroon ka pang listahan ng kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo. Ngunit kapag nagsimula kang mapansin ang isang sagot sa pinakamaliit sa iyong mga kahilingan sa panalangin, alamin na sinimulan ng Diyos na ihanda ang iyong dakilang himala. Dinalaw din ng Diyos si Elias sa 1 Hari 18 oras 44 minuto. Nanalangin siya na magpadala ang Diyos ng ulan sa lungsod na kanyang kinaroroonan. Bagamat nagpumilit siya sa panalangin ng ilang sandali, hindi niya ito pinansin, at tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng isang tanda. Ipinakita niya kay Elias ang isang dakot na ulap na nagtitipon, nakatibayan na paparating na ang ulan. Nakikita mo ba ang mga palatandaan na ang iyong mga panalangin ay malapit nang makatanggap ng mga sagot? Panindigan mo yan. May bagong ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, pinapagaling ka ng Diyos. Maaaring abutin ka ng Diyos ng may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang Diyos ay hindi lamang nakatuon sa pakikinig sa iyong mga panalangin, naaalala rin niya ang kanyang pangako na pagagalingin ka bilang kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang matanggap mo ang kabuuan kung ikaw ay nasaktan. Nais ng Diyos na pagalingin ang sakit sa iyong tiyan. Handa siyang dumalo sa ulat ng cancer. Kung ikaw ay inapi sa anumang sitwasyon sa kalusugan, oras mo na para sa isang banal na pagdalaw. Hindi mo na kailangang magtaka kung paano mangyayari ang paggaling na yon. Hayaang pasiglahin ka ng kwento ng lalaki sa Juan 5. Siya ay nakahiga na may sakit at hindi maiangat ang sarili sa loob ng 38 taon. Ngayon, ang kanyang kaso ay isang malungkot na kwento dahil malapit na siya sa kanyang solusyon, ngunit hindi pa rin matanggap ang kanyang paggaling. Sa panahon ng taong ito, mayroong isang pool na tinatawag na Bethesda. Sa pool na ito, karaniwan mong makikita ang lahat ng uri ng tao, lalo na ang mga may sakit. May kakaiba sa pool na ito. Ang mga bulag, baldado, o paralisado ay nanatili buong araw sa tabi ng pool na ito para sa isang dahilan. Ang pool na ito ay pinagmumulan ng pagpapagaling. Kapag ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba sa pool, inalog nito ang tubig, at pagkatapos nito, ang unang taong makapasok sa pool ay magiging malaya sa anumang sakit na mayroon siya. Maaari mong isipin kung paano naghihintay ang lahat ng tao sa pool para sa pagdalaw ng anghel dahil gusto nilang makatanggap ng kagalingan. Walang pagkakataon ang lalaki laban sa karamihan. Hindi niya maiangat ang sarili at walang gustong tumulong sa kanya, kaya hindi siya nakapasok sa pool. Maaari mo bang isipin ang sakit ng pagiging malapit sa iyong solusyon at hindi ma-access ito? Iyon ang dilema ng lalaking ito sa loob ng maraming taon. Ngunit bigla siyang naalala ng Diyos sa araw na ito. Dumaan si Jesus at nakita siya. Masasabi niyang matagal na siyang may sakit. Nang tanungin siya ni Jesus kung gusto niyang gumaling, ipinaliwanag niya ang kanyang kalagayan, ngunit hindi na iyon mahalaga. Naroon si Jesus sa kanyang mga sagot. Ang sabi sa Juan 5:7 Ginoo, sagot ng invalid, wala akong tutulong sa akin sa pool kapag hinalo ang tubig. Habang sinusubukan kong makapasok, may ibang nauna sa akin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaya lang, binaliktad ng Diyos ang kanyang kwento. Kinuha niya ang kanyang banig at naglakad. Tinapos ng Diyos ang isang pagdurusa ng mga taon. Maaari mo ring inuulit ang iyong kalagayan sa Diyos. Simple lang ang tanong niya, what do you want? Sabihin sa Kanya kung ano ang gusto mo at matatanggap mo ito kaagad. Paano naman ang babaeng may issue ng dugo? Sa loob ng 12 taon, nagdusa siya sa kondisyong ito na walang palatandaan ng pagbabago. Ginugol niya ang lahat ng kanyang pera sa paggamot sa kanyang suliranin, ngunit gayon paman walang paraan.
Ngunit nang hipuin niya si Jesus, tinanggap niya ang kanyang pagpapagaling. Maaaring bigyan ka ng Diyos ng agarang pagpapagaling kapag gusto niyang gumawa ng mabuti sa iyo. Maaari niyang wakasan ang mga taon ng pisikal at emosyonal na sakit upang bigyan ka ng tagumpay. Maaari ring simulan ng Diyos na pabilisin ang iyong paggaling mula sa hamon sa kalusugan na iyon. Maaaring hindi ito kaagad tulad ng sa kaso ng mga kwentong narinig mo lang, ngunit dapat mong maunawaan na ang pagpapagaling ay isang proseso na nangangailangan ng oras. Kung naaksidente ka, palalakasin ka ng Diyos sa ganoong estado, at tutulungan kang gumaling ng mas mabilis kaysa karaniwan mong gagawin. Magsisimula kang bumuti ang pakiramdam habang lumilipas ang mga araw na may tanda ng paggaling. Kung sinimulan mong mapansin ang kamay ng Diyos sa iyong kalusugan, dapat mong malaman na muli siyang kumikilos. Numero 3, kapag tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kapag oras na para sa iyong pag-alala, mapapansin mo na sinisimulan ng Diyos na tuparin ang mga pangakong ginawa niya sa iyo. Isipin muli ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Diyos. Bigla ka bang nakahanap ng solusyon? Kung gayon ikaw ay nasa iyong sandali ng pagbabago. Ganito rin ang ginawa ng Diyos kay Sarah. Wala siyang sariling anak. Nadagdagan ang issue dahil lampas na sa edad ni Sarah ang panganganak. Siya ay tumanda na. Pero may nangyaring interesante. Nakatanggap siya ng malaanghel na pagbisita. Isang anghel ang nagsabi sa kanya na siya ay manganganak ng isang bata kahit nasa kanyang katandaan. Natawa siya dahil nakita niya ang kanyang sarili mula sa pananaw ng kanyang pisikal na limitasyon. Ngunit pagkatapos, ang Diyos ay lumalampas sa lahat ng mga limitasyon. Ipinakita ng Diyos kay Sarah na hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga pangako. Ang kanyang pagbisita kay Sarah ay nagpatunay na magagawa niya ang imposible dahil walang napakahirap para sa kanya. Ano ang mga issue na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala? Kakapusan ba sa pananalapi? Nakakaranas ka ba ng pagkabalisa sa iyong trabaho? Alam ng Diyos ang bawat sitwasyong kinakaharap mo. Kung nangako siya sa iyo, tutuparin niya ito, gaano man ito katagal. Ang Diyos ay hindi kailanman nabigo. Siya ay tapat at may kasaysayan ng pagtupad sa kanyang salita. Maging si Solomon ay nagpatotoo sa katapatan ng Diyos. Sinasabi ng Isa Hari 8:24, iyong tinupad ang iyong pangako sa iyong lingkod na si David na aking ama, sa pamamagitan ng iyong bibig, ikaw ay nangako, at sa pamamagitan ng iyong kamay, iyong tinupad, gaya ng ngayon. Dadalhin ka ng Diyos ng isang supernatural na tagumpay sa bawat lugar ng iyong buhay. Kailangan mong panatilihin ang pananampalataya. Naalala ng Diyos si Sarah at pinatawa siya pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay. Sa Genesis 21:2, nabuntis si Sarah at nanganak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa mismong oras na sinabi ng Diyos. Malapit na rin niyang gawin yon sa buhay mo. Patunayan ng Diyos ang kanyang sarili na makapangyarihan, kaya asahan ang iyong patotoo. Bilang 4, mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga bagong pintuan sa iyong buhay ay nagpapatunay na naalala ka ng Diyos. Ang mga pintong ito ay mahuhuli ka sa kawalan, walang anumang inaasahan ang maghahanda sa iyo para sa sorpresa na malapit nang dumating sa iyo. Magsisimula kang makakuha ng biglaang pagkilala. Gagawin ng Diyos ang iba na maaaring higit na kwalipikadong maghintay sa iyo, gaya ng ginawa niya kay David. Ang Diyos ay naghahanap ng bagong hari para sa Israel, at kaya ipinadala niya si Propeta Samuel sa bahay ni Jesse, sa 1 Samuel 16 na. Pumasok si Samuel sa bahay, at dinala ni Jesse ang kanyang 7 anak sa harapan ng propeta. Tila kwalipikado sila sa kanilang panlabas na anyo, ngunit hindi sila sinang-ayunan ng Diyos. May iba siyang nasa isip, isang taong hindi man lang itinuturing na iharap sa pari. Nasaan si David? Nasa bush siya, nakatago sa lahat at abala sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ngunit nakita ng Diyos si David at naalala siya para sa isang pagdalaw. Kailangang maghintay ng lahat sa pagdating ng batang pastol.
Sinasabi ng 1 Samuel 16:11 negatibo 12, kaya't tinanong niya si Jess, ito ba ang lahat ng mga anak na mayroon ka? Naroon pa rin ang bunso, sagot ni Jess, siya ang nag-aalaga ng mga tupa. Sinabi ni Samuel, ipatawag mo siya, hindi tayo upo hanggang sa dumating siya. Kaya't ipinatawag niya siya at ipinasok siya. Masigla siya at maganda ang anyo at magandang anyo. At sinabi ng Panginoon, bumangon ka at pahiran mo siya. Pinili ng Diyos si David bilang tanging pagpipilian sa iba. Kapag nagsimula kang makatanggap ng mga kakaibang pagkakataon para sa pabor, ang kamay ng Diyos ay walang alinlangan sa iyong buhay. Masisiyahan ka sa mga biyayang darating sa iyo ng madali. Ang pinakamahusay sa iyong mga pagsisikap ay hindi katumbas ng mga regalong matatanggap mo. Makakaranas ka ng supernatural na puwersa na naglalaro sa iyong buhay. Gagawin ka ng Diyos na kumuha ng mga pagkakataon at magagandang tungkulin na hindi mo inakala. Ganito talaga ang nangyari kay Joseph. Kahit alam niyang napakaganda ng plano ng Diyos para sa kanya mula sa kanyang mga pangarap, hindi niya inaasahan ang papel ng pamumuno na kanyang natapakan. Si Joseph ay tapat sa pag-aalaga sa mga ari-arian ng kanyang Panginoon, ngunit tumangging magkasala. Ito ay humantong sa kanya sa bilangguan sa pamamagitan ng isang maling paratang. Nakilala ni Joseph ang kanyang sarili sa mayordomo at panadero ng hari sa bilangguan. Doon sa Genesis 40:5, sila ay nanaginip, at si Jose ang nagpaliwanag sa kanila. Nakiusap si Joseph sa mayordomo na alalahanin siya nang makalabas siya, ngunit nakalimutan niya siya. Nandoon siya nang walang pag-asang makaalis, hindi alam ang plano ng Diyos na baguhin ang kanyang buhay. Ilang taon sa bilangguan si Joseph, at tila nakalimutan na siya. Gayunpaman, naalala ng Diyos si Jose sa pamamagitan ng panaginip ng paraon. Walang sinuman sa mga dalubhasang salamangkero ni Paraon ang makapagpaliwanag nito. Naalala ng mayordomo si Jose at binanggit siya sa Paraon. Dito nagsimula ang tagumpay ni Joseph. Ang Genesis 41:42 ay nagsasabing, ikaw ang mamamahala sa aking palasyo, at ang lahat ng aking mga tao ay masusunod sa iyong mga utos. Tanging tungkol sa trono ay magiging mas dakila ako kaysa sa iyo. Kaya't sinabi ni Faraon kay Jose, ako sa pamamagitan nito ay inilalagay ka sa pamamahala sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay kinuha ni Faraon ang kanyang singsing sa kanyang daliri, at isinuot iyon sa daliri ni Jose at binihisan siya ng mga damit na yari sa pinong lino at nilagyan ng isang kwintas na ginto ang kanyang lig. Ang kanyang pagbabagong anyo ay nangyari ng napakabilis, na nagpapakita na kayang iangat ng Diyos ang sinuman. Kung magtitiwala ka sa Diyos para sa paglalaan, matatamasa mo ang isang supernatural na panustos. Pinagpala ng Diyos ang balo ng Sarepta sa 1 Hari 17:17. Wala siyang sapat na pagkain sa kanyang anak dahil sa tagutom, ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan sa pamamagitan ng isang salita mula kay Elias. Sinabi niya sa kanya na ang banga ng harina ay hindi kailanman mawawalan ng laman at ang banga ay palaging may langis, at ito ay magpapatuloy hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa lupain. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita sa kanya. Ilulunsad ka na ng Diyos sa isang bagong antas ng mahiwaga. Makakaranas ka ng akses sa mga lugar kung saan ikaw ay minsang ipinagbabawal na makapasok. Ang Diyos ay banal na mag-uutos ng iyong mga hakbang sa kanyang perpektong kalooban para sa iyo. Bibigyan ka niya ng pabor sa pananalapi, pagpapalain sa iyong negosyo, at ililipat ka sa mas mataas na antas. Dapat kang magalak sapagkat ang Diyos ay gumagawa kasama mo. Hindi ka niya iiwan sa mga sandali ng iyong pagkabalisa. Bibigyan ka niya ng mga hindi inaasahang pagpapala na nagbibigay kasiyahan sa pananabik ng iyong puso. Numero 5. Pagpapalaya. Naniniwala ka ba na maipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya kahit sa mga oras ng panganib? Papasok siya sa tamang oras para iligtas ka.
Nauuna din ang pagpapalaya sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ipapakita niya sa iyo na hindi ka nag-iisa sa labanang iyon. Dapat kang maniwala sa Diyos kahit na wala kang makitang paraan para maalis ang hamon na iyon. Hindi niya hahayaang madaig ka ng sitwasyong iyon. Sinasabi sa Isaias 43, 1:2, huwag kang matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay tumawid sa tubig, ako ay sa iyo, hindi ka nila lilipulin kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat matakot o sumuko sa kawalan ng pag-asa. Lagi niyang tinutulungan at sinasagip ang kanyang mga anak. Hindi niya hinayaang ang yungib ng mga leon ang maging wakas ni Daniel. Pumasok siya at itinikom ang bibig ng mga leon upang hindi siya mapahamak. Sa gayong sandali ng kawalan ng pag-asa, naalala ng Diyos ang kanyang tapat na lingkod. Ang mga panahon ng mahihirap na pagsubok ay maaaring makapagpapaniwala sa iyo na ang Diyos ay tahimik sa iyong sakit. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na hindi hahayaang harapin ang hamon na iyon ng mag-isa. Kahit hindi mo nararamdaman ang presensya niya, dapat patuloy kang umasa. Kailangan mong maniwala na naalala ka niya. Sa ganitong mga sandali, gumagawa din siya ng paraan para makatakas para sa iyo. Ito ang disposisyon ng tatlong lalaking Hebreo. Hinarap nila ang pugon ng apoy na may hindi natitinag na pag-asa. Kahit hanggang kamatayan, nananatili sila, at hindi sila binigo ng Diyos. Siya ay nasa apoy sa kanila. Sinasabi ng Daniel 3:24 -25, nang magkagayoy lumukso si Haring Nabucodonosor sa pagkamangha, at tinanong ang kanyang mga tagapayo, hindi ba't tatlong lalaki ang ating ginapos at inihagis sa apoy? Sumagot sila, talaga, kamahalan. Sinabi niya, narito. Nakikita ko ang apat na lalaki na lumalakad sa apoy, hindi nakagapos at hindi nasaktan, at ang ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Naalala sila ng Diyos sa isang napakalalim na sitwasyon, at dinadala niya ang parehong kaligtasan sa iyo. Patunayan niya ang kanyang kapangyarihan at lakas kapag oras na para sa iyong pagbabalik. Hayaang buhayin ito ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ililigtas kanya mula sa panganib, tulad ng pagpasok niya, upang protektahan ang kanyang mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngayong naiintindihan mo na ang mga palatandaan na naghahayag ng mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, dapat kang gumawa ng madiskarteng paraan. Mahalagang maging sensitibo ka sa galaw ng Diyos upang hindi mo mawalan ng mga regalo sa iyo. Sa makatuwid, habang hinihintay mo ang pagdalaw ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Dapat kang mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Si Joseph ay tapat, at siya ay may takot sa Diyos. Naalala mo ba kung ano ang nagpakulong sa kanya? Tumanggi siyang makipagkompromiso dahil mayroon siyang malalim na paggalang sa Diyos. Dapat kang matutong tumanggi sa mga pagpapakita ng kasamaan. Ang kasalanan ay nagpapanatili sa iyo sa malayo sa Diyos at nagsasara ng mga pintuan sa iyong mga panalangin. Hindi maaaring pagpalain ng Diyos ang mga hindi nagpaparangal sa Kanya. Dapat mong wakasan ang mga pamumuhay na humaharang sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Tatandaan lamang ng Diyos ang mga lumalakad ng matuwid. Si Daniel at ang tatlong lalaking Hebreo ay nasiyahan sa isang banal na pagdalaw. Ipinakita niya sa kanila na siya ay isang kasalukuyang tulong sa kanilang pangangailangan. Sila ay mga taong nanindigan para sa Diyos laban sa lahat ng pagsubok. Wala silang pakialam sa mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa mga tagubilin laban sa kanilang mga paniniwala. Hindi sila natakot sa kamatayan, at ang kanilang pag-aalay ay nagpakilos sa Diyos. Kailangan mong panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ito ang channel kung saan mo natatanggap ang iyong pagpapala. Kahit na sa mahihirap na panahon, hindi ka dapat sumuko. Dapat kang tumayong matangkad tulad ni Daniel at ng mga batang Hebreo. Naniniwala sila na ililigtas sila ng Diyos, ngunit hindi pa rin sila handang tuligsain ang kanilang mga paniniwala kung pipiliin sila ng Diyos na dumaan sa pagsubok.
Mayroon silang dinatitinag na pananampalataya, at nang hindi nila naisip na darating ang tulong, binisita sila ng Diyos. Tiniyak niya sa kanila na hindi niya nakalimutan ang kanilang katapatan at naroroon upang iligtas sila. Ang babaeng may isyu ng dugo ay may pananampalataya. Sa kabila ng karamihan, nakuha niya ang bertud mula kay Jesus dahil naniniwala siyang makakatanggap siya ng isang himala. Dapat mong panatilihing nagtitiwala ang iyong puso. Gaano man katagal ang sitwasyon, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi malayo, at ang iyong sagot ay malapit. Ang kailangan mo lang gawin ay iunat ang iyong pananampalataya at tumanggap. Pagdating ng oras para sa iyong pagdalaw, walang hahadlang sa iyong tagumpay. Dapat kang manatiling tapat sa paggawa ng anumang ilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Tandaan na maaaring gamitin ng Diyos kahit ang pinakamasamang sitwasyon para bigyan ka ng patotoo. Paano kung tumanggi si Jose na ipaliwanag ang mga panaginip ng mayordomo? Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong humarap sa hari. Siya ay tapat sa pagpapahayag ng kanyang mga regalo at pagtulong sa iba, kahit nasa mababang punto ng kanyang buhay. Paano si David? Naalala siya ng Diyos dahil nanatili siyang tapat sa gawain ng kanyang ama. Nakita ng Diyos ang kanyang katapatan na nag-iisa sa palumpong na nag-aalaga sa mga tupa. Dapat mo ring ipakita ang pagiging pare-pareho tulad ng mga patriarch na ito, kahit na sa hindi ka nais-nais na mga kondisyon. Hindi sila pinili ng Diyos na makaranas ng kakaibang pagdalaw dahil lamang sa gusto niya sila. Sila ay matatag sa paggawa ng anumang nakitang gawin ng kanilang mga kamay. Habang inaasahan mong aalalahanin ka ng Diyos para sa isang bagay na mabuti, dapat kang magtrabaho. Kailangan mong malaman kung ano ang iyong mga responsibilidad sa season na ito. Magtanong mula sa Diyos at simulan ang pag-ehersisyo sa iyong sarili. Alamin ang iyong mga regalo at talento at magsimulang buuin ang mga ito. Bigyan ng iyong sarili sa paglago at pagpapabuti ng sarili. Laging isinasaalang-alang ng Diyos ang kasipagan dahil ginagantimpalaan niya ito. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay palaging hinihiling at hahangaan kapag ikaw ay mahusay sa iyong trabaho. Bago isagawa ng Diyos ang himalang iyon na gusto mo, gamitin ang panahon na ito upang matiyak na hinuhubog mo ang iyong mga kakayahan tulad ng ginawa nina Joseph at David. Kapag nagsimulang buksan ng Diyos ang mga bagong pintuan ng mga pagpapala sa iyo, matutong yakapin ang mga ito bilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Makikita mo sila bilang paraan ng Diyos sa pag-akay sa iyo, ayon sa kanyang pagtawag. Hayaang palakasin nito ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dapat mo ring panatilihin ang iyong relasyon sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga nag-ukol ng kanilang sarili sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na itataas ng Diyos ang sinumang naglilingkod at itataas ang mga nagpapakumbaba. Hindi niya manipulahin ang mga tao, lagi niyang ginagantimpalaan ang sinumang masigasig na naghahanap sa Kanya. Iniingatan ng Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya, na ginagamit niya upang alalahanin ka sa oras ng pangangailangan. Naunawaan ni Hezekias ang misteryong ito. Ipinadala ng Diyos ang propetang si Isaias kay Hezekias sa 2 Hari 20:1. Sinabihan siya ng Diyos na ihanda ang kanyang bahay, dahil hindi siya gagaling sa sakit na kanyang dinanas. Ngunit alam ni Hezekias na ang Diyos ay may record ng kanyang tapat na paglilingkod, kaya hiniling niya sa Diyos na alalahanin siya. Sinasabi ng 2 Hari 20:2, ibinaling ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon, alalahanin mo, Panginoon, kung paano ako lumakad sa harap mo ng tapat at may buong pusong debosyon at ginawa ko ang mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng may kapaitan. Hindi maaaring tanggihan ng Diyos ang kahilingan ni Hezekias dahil naging tapat siya. Hiniling ng Diyos kay Propeta Isaias na bumalik na may isang salita kay Hezekias. Sinabi ng Diyos kay Hezekias na ang kanyang mga panalangin ay sinagot. Pinagaling siya ng Diyos at dinagdagan ng 15 taon ang kanyang buhay. Naaalala lamang ng Diyos si Hezekias dahil nagpakita siya ng karangalan sa nakaraan.
Gamitin ang sandaling ito upang pagnilayan ang antas ng iyong pag-aalay sa Diyos. Maaari mo rin bang hilingin sa Diyos na alalahanin ang iyong paglilingkod? Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng iyong buong atensyon. Gumawa ng araw-araw na mga desisyon na ginagawang prioridad ang Diyos sa iyong buhay. Ang Biblia ay nagpapaalala sa iyo ng katuwiran ng Diyos. Hindi siya makatarungan na kalimutan ang iyong pagpapagal sa pag-ibig. Isipin ang tungkol kay Dorcas mula sa mga Gawa 9:36 negatibo 41. Palagi siyang gumagawa ng mabuti para sa iba. Nagbigay siya ng pera sa mga nangangailangan at binihisan ang maraming balo. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagkasakit at namatay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ang kanyang pagbibigay ay nagsalita sa ngalan niya hanggang sa kamatayan. Kita mo, ang pagpapakita ng pagmamahal sa iba ay mahalaga dahil hindi ito nakakalimutan ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mabubuting gawa na ito para alalahanin ka sa mga panahon ng mga pagpapala. Iniligtas ng Diyos si Dorcas na tagapagbigay mula sa kamatayan. Narinig niya ang mga daing ng maraming balo na pinaglingkuran niya noon at naalala siya ng Diyos. Ang Diyos ay madamdamin tungkol sa iyo at nais na bigyan ka ng masaganang pagpapala. Aalaala ka niya sa araw ng kabagabagan at ipapakita niya sa iyo ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Asahan ang pinakamahusay na pag-ibig ng Diyos sa panahong ito. Magdasal tayo. Ama sa langit, nais kong pasalamatan ka sa pagsama mo sa akin at sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa akin araw-araw. Hinihiling ko ang iyong awa sa aking buhay, Panginoon. Hayaang salakayin ng iyong banal na espiritu ang aking puso at linisin ako sa bawat pagkukulang. Bigyan mo ako ng biyayang mabuhay para sa iyo at manatili sa iyong kalooban para sa aking buhay. Hindi ako mabubuhay para sa iyo kung wala ang tulong ng iyong banal na espiritu. Gusto kong lumayo sa kasalanan at bitawan ang mga pamumuhay na nagdudulot sa akin ng kompromiso. Kaya, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na tumanggi sa bawat pagpapakita ng kasamaan. Palakasin ang aking puso sa iyo, at turuan akong tumuon sa iyong walang hanggang mga pagpapala. Hinahanap kita ngayon para sa isang pagdalaw, Panginoon. Sa iyong awa, buksan mo ang mga bintana ng langit sa aking buhay. Hinihiling ko ang pagbuhos ng iyong ulan ng kasaganaan. Alam kong kaya mong gumaling. Naalala ko ang napakaraming patotoo ng iyong kapangyarihan sa pagpapagaling sa buhay ng iba. Kailangan kong hawakan mo ako ngayon, Panginoon. Hayaang dumaloy ang iyong pagpapahid sa aking buhay at ibalik sa akin ang supernatural na kalusugan. Hinihiling ko na ipagkaloob mo ang kabuuan sa aking mga mahal sa buhay sa oras ng sakit. Nais kong makuha ang iyong kapayapaan, Panginoon. Sa mga oras ng pagsubok at kahirapan, mangyaring panatilihing kalmado ang aking puso. Hayaan akong lamunin ako ng kapayapaang lampas sa pangunawa. Habang inihahanda mo ako para sa aking tagumpay, tiyakin mo ako sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng banal na pagbisita sa aking trabaho, pananalapi, at pamilya. Nakikita kong gumagawa ka ng bagong bagay sa buhay ko, at hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang maghintay sa iyo. Tulungan akong manatiling matatag kapag ang aking mga sagot ay nagtatagal. Kailangan kong palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Turuan mo akong magnilay-nilay sa iyong salita araw-araw at panatilihin ito sa aking puso. Habang nag-aaral ako, buksan ang mga mata ng aking pangunawa upang makita ang aking maluwalhating pamana bilang tagapagmana ng kaligtasan. Alam kong lagi mo akong naririnig kapag nagdarasal ako sa iyo. Tulungan mo akong ipaalam ang mga pasanin ng aking puso sa tuwing ako ay nananalangin. Nais kong ang aking mga kahilingan ay ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, turuan mo akong magdasal ng mabisang panalangin lamang. Mangyaring tulungan din akong magtiwala sa iyo na sasagot sa tuwing ako ay nangangailangan. Tulungan akong hindi maghanap ng mga solusyon sa mga lugar na hindi mo aprobahan. Hinihiling ko ang iyong patnubay ngayon. Kailangan kong ituro mo ang aking landas sa iyong mga paraan.
Bigyan mo ako ng pangunawa sa iyong mga plano para sa akin, at tulungan akong lumakad sa mga landas na iyong pinili. Naway ang iyong salita ay maging isang lampara sa aking mga paa, habang ako'y tumutungtong sa mabatong lupain. Panatilihin mo ako sa iyong mainit na yakap at ipaalala sa akin ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na pinakinggan mo ako at pinahintulutan mo akong lumapit sa iyo. Alam kong maaalala mo ako ng tuluyan. Tulungan mo akong kumapit sa iyo kahit sa oras ng kawalan ng katiyakan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng mga sagot. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong buhay, mangyaring i-like at ibahagi.